nagpapatuloy kayo. Pinapaniwala sa Brother Francis na calling of iPod Ministry, ito yun. So, ang iPod Ministry, hindi mga pastor lang. Hindi lang mga bisya. Kundi ang iPod Ministry, tayong lahat. Ang iPod. So, yan, medyo nagkakaluan na sa kayapon si ating natin. Kaya ang iPod Ministry, nagpapatuloy yan hanggang may tayo. Kaya bumukas, hindi po, patayin niyo yung last chapter, last verse ng bukas, hindi pa tapos. So, ibig sabihin, nagpapatuloy yan hanggang ngayon. Kaya meron tayong tinatawag na continuity ng mga apostol doctrine. Kaya ang pinatalakay, kaya sabi ng Malaki 4:5, binabalik tayo sa apostol father. Instead, kaya tayo binabalik sa apostol father para yung trabaho ng apostol father, trabahuin ng Bible. Kaya si Brother Branham, kung hindi namin babasahin, kaya po itong mga booklet na kung meron kayo sa bahay at hindi nyo binabasa, hindi ninyo alam ang laman. Tingnan nyo, yung binasa ko, alam ko yung laman, nagulat ako doon sa psychology ni God. So, sa 24 reads ng tao with 2 labs, sinabi niya sa New Testament, sinabi niya sa 12 Apostles and 12 Patriarchs. Kaya ito yung tinatawag na Old New Testament ay tinatawag na full lamp of light. So, ang buhay ng isang believer nandoon sa buhay ng Old and New Testament. Ibig sabihin, sabi ni Cristo sa sabi niya, ay kung hindi nyo tinanggap yung anak, hindi nyo tinanggap, hindi nyo sinunod, wala kayong buhay. So, ibig sabihin, kaya tayo nagpapatuloy ngayon, dahil yung una, yung tinalangay ng apostol. Yung sinimula ni Cristo, sinunod ng apostol, at tayo ngayon yung sumusunod. Hanggang sa matapos itong lahat ng sabi namin kahapon ni Brother Francis, yung king. Kailan matatapos ito? Hanggang sa pag-rapture ng mga nobya ni Cristo. Kaya ang mga nobya ni Cristo sa ngayon sa buong mundo, nakatago talaga ang totoong nobya ni Cristo. Hindi mga sikat yan. Hindi yan mga talagang mga nagpapayaman. Yan ang mga totoong nobya ni Cristo. Talaga po, yan lang po ang mga siyerto dito. Maraming po, Diyos na ikaw ang hayaan na ang bahaging tao ay magpasa sa isang gabi. Naway magpaliko ang Espiritu Santo at tumilong sa amin. Panginoon, naway pahalagaan ng banal na Espiritu ang pagtitipon. Panginoon, nalalaman namin na kami walang sapat na kakayaan. Hindi namin iyon na kami walang na magagawa. Wala sa amin ang makakagawa. Hindi po namin ipinamamalaki na magagawa namin iyon. Subalit, Panginoon, nalalaman namin na ikaw iyon. Kaya kami umaharap sa iyo, Panginoon, tumilis ka Espiritu ng Diyos at bumabang ang pinagagawa sa amin. Hinihiling namin sa pangalan ng Diyos namin. Yun nga po, may ibigyan ko po dito sa draft sa amin. Kasi po hindi pa nga po nila nakikita yung, hindi pa po sila ganap na nobya. Kaya po dumadala po sila sa Panginoon na makita po nila yung patunuhanan din. Kumilis po sa kanila yung Panginoon para makita nga po nila yung patunuhanan. Yun po. Tapos po, may share po ako sa Matthew 1:25. Ay, sabi mo, pakibasa, brother kayo. pakibasa po sa Matthew 23:9. O, sige, turo ka ng magbabasa. Banggitin mo yung magbabasa. All now man, your Father among the earth, for one is your Master in heaven. Tapos, dun po sa Romans, sa Romans 1:25 po. Who changed the truth of God into life, worship and serve
live forever. Yun nga po, sabi ko sa Matthew 23:9, wag po tayong sumamba kahit sino man sa lupa, sapagkat sumamba po tayo sa Diyos na sa langit. Tapos po, sabi ko sa Romans 1:25, na pinalitan po nila ang katotohanan ng Diyos. Yun nga po, dahil po sa pagpapalit nila, kaya po nagkaroon po ng pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagdi-Diyos-Diyosan sa mga lupa, sa mga ribulto. Yun nga po, sabi po sa Romans 1:25, dapat po yung sambahin lang po natin magpakailangan yung nasa Diyos, yung nasa langit na ating Diyos na nagdalang sa atin. Yun lang po. Kristo, bakit siya inutusan? Ibig sabihin, tao lang siya, pero may iba po pong paliwanag dito. 1 Corinthians 8:6, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Pero iisa lang din ang Panginoon, sa Yesu Kristo, at sa pamamagitan niya ay lumikha ang lahat, at sa pamamagitan niya nabubuhay tayo. Kita nyo, iisa ang Diyos at iisa ang Panginoon. Ang Diyos ang Ama at ang Panginoon ay si Kristo. At ito pa po, Ephesians 4:6, isang Diyos at Ama natin lahat, gumagawa sa lahat at sumasalahat. Ayun na naman, iisang Diyos at Ama natin lahat, gumagawa sa lahat at sumasalahat. Ang linaw po ng sinasabi ng mga verse, puro iisang Diyos lamang. Siya po yung creator of the heavens and the earth. Isaiah 44:24, akong si Yahweh ang iyong tagapagligtas. Ang lumikha sa iyo, ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan. At nang iisa rin lumikha ng sanlibutan. Ay na naman, iisa. Siya lang mag-isa ang gumawa sa akin, ang gumawa ng lahat, gumawa ng sanlibutan. May sinabi po bang may kasama siya? Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan. At nang iisa kailangan, bilang Kristiyano, kailangan lang natin yung pinapuntahan natin. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Parang ganito, halimbawa, nagplano ka ng bahay. Yung plano, nakikita mo na yung tapos na, nakita mo na. Baga naman hindi mo mga tinutupad. Pagka ang arkitekto, pakikita niyo sila, tapos na yung bahay. Pero pag nakita mo tapos na, may ganyan pa kayo. Kung kulang mo yung budget mo, magsisikap ka. Kasi nakita mo na kung paano yung sinisana. Magsisikap ka ngayon upang gusto mong kulang yung budget mo, gagawa ka ng paraan. Kasi may tinutukoy ka may pinupunto ka Ganun din dito sa spiritual, mga kapatid. Nakikita natin yung tuko, nakikita natin yung dulo. Magsisikap na ngayon kung paano makakalamin sa dulo. Yung minimum rapture, pag-sixtikapan yan. Kasi na-requirement sa rapture. Hindi basta yan. May mga nasa mensahe, nakita na yung tunay na mensahe, kasi sinasabi ng mensahe. Pero makita sa buhay nila, wala. Kaya kailangan naglalapat yun. Nasa yung message ka, kailangan yung buhay mo, nasa yung buhay mo. Makikita nila sa buhay mo, kaya sabi nila sa macho, we have the right of the world. Alam meron tayo yung discipleship. Nakikita sa atin yung liwanag, yung si Kristo nakikita sa buhay na. Kaya kung nasa ilalim ka man, hindi lumalabas sa iyo yung salita ng Diyos, delikado ka sa natin. Ligtas ka, pero delikado ka sa natin. Bakit? Kung ako pagsisikapan mo na yung rapture, mga ako'y masama dito, kaysa makakalagan, yung kalit na ng tribulation. Kaysa makakalasan yung galit ng Diyos ang mundo nito. Mararanasan mo yung doon na hindi pa nangyari. Wala pang mula lang ang mundo nito. First Peter chapter 2, 6-8.
mapupugnaw, yung mga malulusaw, yung mga at uulan na ako. So, maranasan yun, samantalang napakasimple lang naman ng requirement sa radyo. Gawin mo lang yung kalooban ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon. Dahil kay Jesus, kilala mo ang Diyos, yung sino, kilala mo si Jesus Cristo. Kaya mga kapatid na napakaganda, sabi ko nga kanina, bilang Kristiyano, nakikita mo yung kabuuan, yung end, ginaganahan ka. Ginaganahan ka. Kasi kung halimbawa, Kristiyano ka, tumutubok ka sa akin, hindi mo nakikita yung end, hindi mo nakikita yung pinupuntahan mo. Hindi ka nag-iingat ngayon. Hindi ka nagsisigap ngayon. Kaya, ang lakad mo parang going nowhere. Nakapili natin, sino ang lamang natin. Yun nga po, kung talagang natin nasa Diyos tayo, kahit tayo matapok na umarang kahit kanino, kahit saan, at hindi natin paglaban, alam natin na yung harap natin tayo, harap natin na natapok sa Diyos tayo. Ganyan, PTA, masyadong feeling, tapos yung blessing. Sabi ko, hindi pa naman late, kasi 19 years old na lang si sabi ko nga, na-expose ko yung mga bata. Dahil sa hindi kami nakapag-training ng ganito, dapat pala nung malilig pa lang sila tinuruan na. Kaya ngayon, ang hirap. Kasi, well, may mga bata. Pero itong training na ito namin, yung training na umpisa natin, hindi kami nakakulong. Kaya salamat sa Panginoon sa dinala rin nila, sila Pastor Aaron, Francis. At si Brother Charlie, nasa akin nagugutom na kami, hindi, busog na busog. Yan lang po. Francis. So, dito po namin nalaman yung tungkol sa hukum ministry. Siguro po talaga, by the grace of God, pinili talaga kami para, hindi nga sinasabi na, ang tunay na bride ay Berean, bukas ang puso, at bukas ang isip. Alam mo kung ano yung sinasabi sa'yo, nagalit pa yan sa Diyos o hindi. So, kung baga sa liwanag, yung salita ng Diyos, maliwanag na eh, kasi nakamit sa akin eh. Pero nung narinig ko namin yung tungkol sa home ministry, kung baga kung sa puso mas maliwanag pa. Kaya lang ano itong liwanag na nakapaloob dito. So, ito na nga po yung mga tinuturo sa atin na sinasabi ng home ministry. So, hindi po kami nag-pagkakita, basta kami simba, pag-doon sa atin, pagkatapos, ayun na, parang mga words lang. Masabi ka na sa channel, nag-isipa, nag-isipa, pero after nag-isipa, ano na ba? So, dito po kami na-train. Dito sa, medyo mga babagin sa dito, dito po sa pagpupok. Dito ko nalaman na, before the foundation of the world niya, kaya sinabi, pinupok ka lang kasi, before the foundation of the world, pinili ka lang as a bride. Dahil narinig ko po yung salitang, from eternity to eternity, pero hindi ko po yung maramdaman. Pero nung nandito na po, hindi ko siya, wala pa akong revelation. Pero ngayon nandito na po ako sa mensahe, kaya napakaganda ko talaga ng sumusunod dahil sa hukum, hindi na magaling kadali. Kasi, yung pag-uusap ng Panginoon sa atin yung tinuturo, ano na yung nag-agree ka na, hindi na muna, tapos hindi na kailangan paulit-ulit pang sabihin sa'yo yung nagtuturo na kayo kung gawin mo. Ikaw na mismo, kasi pag-sunod natin, hindi naman na ibigilid ka eh. Kung tayo kung ano yung pag-unawa natin. Kahit sa linutos, halimbawa ako, pastor ko asawa ko, kahit po kung ano yung sinasabi, pag wala ba akong motivation, hindi ko tanggap, nag-identify pa po ako, nakikipagpagalit pa po ako. Pero yung ako na mismo ang nangungusap na sa amin sa isa, hindi na mahirap sa akin ang tanggapin yun. Ito pala yun. So, yung tungkol nga po dito sa pagiging nobya natin, from eternity na to eternity, ibig sabihin, kung itinan mo to, di ba mga believer pininiwalaan is from Genesis to Revelation? Lahat pininiwalaan natin yan. From eternity to eternity, in the sense na, before the foundation of the world, pinili na.
Kung baga tayo ngayon ay mga naglalakbay na tayo sa mensahe, kaya kung ano ang mga tayo, sufferings and persecution, yung mga nararanasan natin, lahat naman tayo, lalo na kami, pero by the grace of God, dahil sa hirap, so, ito pa rin po, papatuloy kasi buhay na walang hanggan po eh. Ibig sabihin, hindi po ganun kadali. Sabi nga sa Bible, marami lang po yung dalawa lang naman ang daan, isang malapad at isang makipot. Yung malapad, kaya marami ang tumanaan doon, yung mga walang training. Yung pwede lahat, di ba? Everybody's welcome. Pero pag sinabi dito tayo sa makipot sa daan, mahirap ito kasi may training ito, hindi pwede dito yung dadaan ka dito lang kung ano yung pinagagawa mo sa buhay. Di ba? Ito yung kaya, para sa akin, ito yung aking pangunawa bilang isang nobya. Ay pinili tayo before the foundation of the world, hindi pa tayo ang Panginoon na ang kagbumaga ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng salita. So, paano namin masasabi na galit sa yung salita kung yun ay yung sinasabi na simpawin lang tayo at saka sambaanin. So, nandito tayo sa ganitong kalagayan, ito yung patunay na nakakasigubo tayo na pinili tayo at sa bride of Christ kung sino daw ang walang piling tapat hanggang wakas ang siyang naliligtas. Ang salita ng Diyos ay nandito sa nakakapatan namin ay ang salita ng Diyos. In Matthew 6:33, sinabi doon, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Akala ko dati ito ay yung mga gusto ko, binigay nito, dati na pa yung Bible study, pero para sa akin, ay sinabi dito siya, and all these things will be given to you as well. Ito yung revelation. Kasi pag ngayon tayong tamang revelation, isang malaki itong kayamanan kasi ito ay muna. Yun ako, maraming naman. Dun po sa Matthew 6:7-8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng mga ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kakasalita ay didinggin sila. Huwag na kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Naintindihan ko po dito, once po na may gusto tayo, huwag po natin hihingin yung mga walang kabuluhang bagay. Bagus, humingi po tayo yung karapat-dapat lang po. Kasi po, yun nga po, tulad po dito sa verse 8, sabi po, bago pa natin hihingin ang ating mga kailangan, alam na po ng Diyos kung ano yung kinakailangan natin. Kaya po, yun nga po, minsan, di ba, tayo po, hindi po natin maiiwasan na humingi tayo sa Diyos ng mga bagay-bagay. Tapos yung mga iba po, hindi po niya binibigay, pero yung mga iba, binibigay po niya. Alam mo yung nito ng mismo na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad mo ay naliligtas ng isang kaluluwa at kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Ang may papaliwanag dito is kung meron mo ng isang kaibigan na nalilig siya sa nalilig sa katatawanan, tuturuan natin siya kung paano magbalik loob sa Diyos. Tapos di mo lang mo sa kaibigan. Of heart. Ibig sabihin po na bago na pagkain po ng tinapay, pag-inom na yung sa alak, kasabay. Ano po, pagkatapos po naman, mag-share po sila ng word para yung mapalakasan po sila, sabi nga po dito, gladness and simplicity. Yung po. Then po sabi po nga, they went from the house to us, bring the word of God, like breaking the bread and sharing one another. Yun po.
share ko sila ng word of God lang. Nakapalibot sila nakaikot. So, sharing the word of God sa isa't isa. Exhorting one another. Then, Genesis 14:17 to 19. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread of wine. And he was the priest of the Most High God. 19. And he blessed him, and he said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. Sabi po, we after the order of Melchizedek, bless other bring to them spiritual bread and wine. Kumbaga, yun nga po kanina, yung bread sa life, then yung water, yung wine, symbolized from the spiritual life. Then, like Melchizedek, he said, Amen. Dali-dali lang, di ba? Oh, basa lang, basa lang. Babasahin ko po Bible verse Jonah 4:6 hanggang sa matapos po. Ito po alam naman po natin yung story ni Jonah na gusto ni God na mag-repent yung mga taga Nineveh, pero ayaw niya. Yung parang pinamestro na si God, bakit mo po gustong magbaguhin yung mga yan, yung mga kasalanan niya. Tapos, nagbigay ng halimbawa si God sa kanya. Sabi dito, 6. And the Lord God prepared a horn, and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head to deliver. Brother Romy, kami po nagkatagpo ng binasaan. Sa po yung pagkita ng gamot, at ako naman po na naanya ni Pastor Boy Vega. Hindi ko po alam kung ano po akala nga po tama na yung pinahayag ko, ngunit mali po pala. Nakita ko po katulangan ng church, natatulo lang ito nanalangin sa Panginoon, kayo po ang mga nalangin. Tingnan niyo po kung paminsan-minsan yung bukuha natin. Napakaganda po na kakuluhan. Hindi po lang magkaroon po tayo ng buwan po sa ating mga dibdib ng mga rupo po yan. Balang araw po. Amen. Amen. Yung po sa pinanggalingan kong church sa Saudi Arabia, kita ko po nung kami po yung sa bawal lang po kasama ng Arabia. May po rin po Panginoon, isa po kami. Dati po lang sa maliit na po sa kabil lang yung lugo na yun. Pwede lang po kami mag-isa ng mga po na po. Dumami po na dumami. At yung beses po kung nahuli ng Arabo ng mga matawa. Hindi po ako tumigil. Hanggang po yung nakakita kami, tapos
Pastor Brendan, pinapalitan po. Pero hindi ko kailangan ng sinabi ko. Mas po na nandito po tayo sa tamang katuluhan. Ngayon po tayo magkakasunod. Amen. Ang pagdating po ng Panginoon na ngayon po tayo magkakasunod. Huwag po natin itik ang ating mga bibig. Gaya nga po nang nasa bukay sa pagdali kanina, at napubliko ako sa kabataan. Sinabi po siya, willing naman po sila na pagkakakulong. Siguro po mauna ako ng Monday or Tuesday. Sa po ang kabataan, isang po yung lawan nyo. Ululogin po ng Panginoon, siguro po tatawag nyo. Tayo tumigil sa pag-ayos po ng kailangan. Wala po ang naipo po namin sa Diyos. Wala po magagawa natin yung mga ang karamihan po sa atin, sa mga akilala po ng tulad ng natin. Tuloy po ang Panginoon. Maraming salamat po. God be the Lord. Amen. Mapalad ka, Simon Babonas. Dugo, hindi laman ang sabi sa lita ng ating pamamasa. So mapalad tayo na napuksan ang ating pagkilala sa isang Diyos. Napuksan ang ating sara at nananatili sa tatlo. Talaga po ang Diyos ay hindi niya pababayaan. Tayo po yung mga pinili ng Diyos, kaya hindi niya pababayaan na masahan tayo sa katotohanan. Amen. Ako nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil pinaglalaban po dati ng Unitarian, no? Pinaglalaban po yan. Nagpag-dipid po ako sa Malaysia, no? Malaysia ni Cristo, pero talagang bandang huli na parang may nangusap sa akin na mali ata yung pinaglalaban ko. Kasi ang pinagmamalagi ko na kapag anak ka ng Diyos, ay Diyos ka rin. Pinagmamalagi ko ng araw. Pero hindi pala ang ating Panginoon Jesus pala ay sinugo. Siya po ang anak ng Diyos, sinugo para tayo po ay tubusin at para tayo ay kanyang lingapin sa kanyang panahon na buhay. Salamat po dahil napuksan kami ilang church ang aming nilipatan. Maraming nanggaling kami sa 4 na church bago namin pagkayan katotohanan ito na talagang may Diyos pala na isang nagdikad ng mga nagdikad. Kaya salamat sa Panginoon. Nawala po yung parang kulang. Kasi dati po, bagaman pinangangaral ko yung Unitarian, parang may kulang laging nagawa ko na parang may kulang, parang may question lagi. Pero salamat sa Panginoon at mula nang tinanggap ko itong mensahe nito, nawala po yung question na yan. Nawala po yung Praise the Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Napalad po tayo. Hallelujah. Praise God. Si Brother Amen. Morning, mga kapatid. Papasalamat tayo sa Panginoon. Yung dalangin natin na nakuha natin yung kwarto. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Kasi kung pumunta kami, pinakiusap natin ko, at diba sabi natin kasi tayo, hindi sila nagpapa-religious gathering na ganyan. Hindi na pwede yung ganyan. At saka tapos sa mechanics kami, yung sa Palipagua, yung sa Pagresol, pwede naman yan. No? Pero kung habang nakikusap kami, sabi ko, pwede lang po kami, sabi natin ganyan. Kaya nakikita naturo lang kami dito, yung dating nag-receive dito. No? So medyo bumabasa. Kasi dahil nung kausapin namin muna yan, kasi yung program muna yan, nag-usap na. Sabi niya, meron na raw siyang tinanggihan bago kami. Kaya nung nasabi ni Brother Daniel na meron ang dating tinuro lang kami dito, medyo bumabasa. So ano sabi niya, o sige, sabi niya, balik kayo sa Lunes, tingnan mo muna yung activities baka namin, baka meron pa yung
So bumalik kami ng Lunes at imano nung pagharap namin sa kanya, gano'n na kami, maganda na yung binigay namin yung letter. Kasi i-request pala kami ng letter, kailangan may letter ganyan na formal, tsaka lang listahan ng So sabi ko, kinexos si Brother Charlie na, sabi ko, wala akong panahon dito, brad, pag-ilan mo na ito. So si Brother Charlie na, oo, maraming panahon, tsaka magaling sikaso na. So nagawa yun, nung binigay namin sa kanya, pinaganda namin yung letter, paano na siya, so sabi niya, sige, sulatan ko na lang ito, hinalik ko lang ito sa guard, sabi niya ganyan. Kaya, pinupuli ng Panginoon ng mga kapatid, pagkamat iniisip ko na kung hindi matutuloy kung saan, pero hindi pinahintulot ng Panginoon na hindi natin bibigyan dito, kaya napakabuti ng Panginoon. At napakaganda ng venue, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Yeah, nanalangin tayo. Ano ko lang po, nung po kasi dito, nung pagkawain namin, pinag-bring namin po dito. Amen. Yeah. Ito po namin, pinag-bring po namin. Tapos, nung bago yung usapan namin, bawal isa pag-bring namin dito, dahil hindi mo lang ito sobrado eh. Ngayon po namin dito na. At saka po talaga, naano ko lang po nung nagpatuto si brother na talaga po nagtatawa ng Panginoon. At pinatawa na po na niya. Dahil po lang natin, malapit na siya dati. Kaya po, praise God. Biro mo po yan. Kaya po ako talaga, nag-alaan po talaga ito. Mga natin na make-up ko lang po ang ginagawa. Kasi po, yung bataan, sino po nakano sa mga bataan na yan na sa San Matias, San Fernando, wala po yan kaya. Yeah. Tuloy ka panahon na nasa ito ng Panginoon. Kasi po, kung hindi po nila marinig, paano po kung dati ng Panginoon? Kailangan po marinig na. Kahit po hindi sila bright, kailangan po marinig. Kaya kung hindi po kasi marinig, dati ng Panginoon sabihin niya, hindi namin marinig, dapat dito lang. Nasa naman po yun. Kaya ako talaga nagpapasalamat sa Panginoon na magkakaroon may risk ka. Kaya alam naman ako namin ang nangyari sa Angeles. Ito po, gawin siguro sa Panginoon. Tinig niya siguro ito para po makalat mo sa kanyang salita. Amen. Sa Panginoon po ang pagpapod. Amen. Ito po, kung wala na po, salamat sa Diyos, mga kapatid. Una sa lahat, minsan ang tao ay tumitingin sa simbahan, tumitingin sa dami ng dumadalo. Sabalit, sa pananampalataya ito, alam natin ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso. Kahit nandun ka sa magandang simbahan, kung hindi ka dapat yung puso mo, wala pa rin. Amen. Yes. Kahit na marami kayo, sasalungatin ang Biblia, maraming ang ginawa, nakaunti naman ang pinili. So, ang basihan dito ay ang laman ng puso, kung gaano kasinsero ang paglilingkod sa Panginoon. Yung pinapagtotoo ng mga kapatid sa Romans chapter 8:28, paborito kong versikulo ito. And we know that all things work together for good to them that love God. To them that love God. Ibig sabihin sila na umiibig sa Diyos ay nagkakalapit-lapit na gumagawa. Kaya yung pagkagawa nito sa